Okay, mga kapatid, nandito na naman po tayo at manonood ng reaction video. Nako, dito pa lang awareness and trust ratings ni na PBBM at BP Sara. Oh, 34% trust ratings bumaba nitong June 2026. 57% naman trust rating June 26 din kay BP Sara. So habang ginugurgur po nila si BP Sara, lalo hong minamahal ng taong bayan. Kahit siraan nila, kahit ano pang sabihin nila, si BP Sara ganire, si BP Sara ganito, kurap daw si BP Sara, mga kung ano-ano pang mga ibinibintang na mga buwaka ng ina. Wala pa rin hindi pa rin uobra kasi nakikita na ng taong bayan kung sino talaga ang kurap. Alam nyo, dapat itong mga masasamang tao na to, bumaba na lang sa pwesto. Okay, bago tayo magsimula, kinakailangan ko po ng inyong suporta sa pamamagitan po ng like at subscribe. Siyempre, dahil kung medyo mayroon kayong mga natitira pang budget dyan, kahit tigpipiso, meron po tayong dyan. Super thanks o hindi naman kaya meron tayong GCash, nasa description po yan kung bakit nagkaganon humina po ang ating YouTube. Dati sinasabi ko 2 beses nagkamali, ngayon 3 na. Binalik ko na po sa original name yung channel natin, X-Crew, Sana kung napapansin nyo may check, Dati na ho kasi yan. Ngayon sa pamamagitan po niyan ng inyong mga suporta at walang sawa ninyong panonood sa akin, baka magtuloy-tuloy na ho tayong lumago ulit. Nasira ho kasing algorithm Kaya sana po nandiyan pa rin kayo bilang mga supporters ko. Maraming salamat at simulan na po natin ng panonood. Paktay na, BP Sara mag-take over na. Ayaw ito ng mga kakamping, mga kapatid. Umamin na si Romualdez, tinumbok si Marcos, mastermind, Boyet, Dawit. Patanong po yan. Yan po ang mga posible nating pag-usapan dito sa video. Kung trip nyo na may kasamang reaction, simulan na po natin ito. Hindi lingid sa inyong lahat, sinabi ni Tambaluslos, I will not go down alone. Ibig sabihin, una, inaamin niya meron siyang pagkakamali. For me. Sabi niya, hindi daw alone. So, ibig sabihin na pwede siyang manghatak ng mga kamag-anak o damay ng mga totoong may Parang pag-amin na rin kasi yun, di ba? That is an admission. Pero, hindi ako mag-isa. Merong mastermind. At alam naman ng marami, ang mastermind dito si Bongbong. Kasi sino bang mag-a-approve ng mga budget? Di po ba si Marcos? Si BBM. So, ang tinutukoy nito si Romualdez ay si BBM. Wag na. Kasi ganito yun, di ba? Pinirmahan niya So, yung pinirmahan niya ng mga budget na yun, mayroon doon mga sinasabing insertion at kung ano-ano pang mga kurap. Sinabi na rin ni Tatay Digong yun, di ba? Bago siya nakulong, ginanon pa nga niya yung papel. Ito yung ganito, ganyan. Tapos tinatanggi nila. Ngayon napirmahan ni BBM. Sino bang may kasalanan? Hindi ba kasalanan ni BBM yon? Siya nga ang pumirma, hindi niya ba binasa kung ano yung pipirmahan niya? Halimbawa, hindi ako ang may kasalanan. Ba't mo pinirmahan? Parang inaprubahan mo yung budget, di ba? Ganun yun 1 + 1 = 2. Bakit 3 na ba ngayon? Magic Nating paliguy-liguyin pa. Sana, konting lambing. I-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang magagawa niyan sa algorithm. So, i-like nyo po agad. Alam niyo si Coach Holiday, nakita ko rin yung views niya. Bumaba din ho Banateros na ho yan pero yung algorithm niya rin sa YouTube bumaba din po. Pag nakita niyo tong video na ito, and sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa YouTube, subscribe po kayo. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Masyado ata yung filter yung mukha ko. Bawasan natin habang nagla-live. Ang tiumanay balita. Ito ang mga balitang mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko.
Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Yan. channel at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika Yan, okay dito lang. sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umano'y hindi nabibigyang pansin ng media, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. May napapansin din ako yung mga Maka Duterte, nanonood din ata kasi sila sa vlog ng mga taga-kabila. Naiinis sila doon, nagko-comment sila doon siguro. Alam nyo, wag na ho kayong manood doon. Kasi, ang nangyayari ho kasi, mas lalong tumataas yung views nila. Bakit? Mas marami nagmamahal sa Duterte. Kung Duterte ang magiging topic nila, di ang mangyayari, manunood din sila doon. Pero kung di na kayo manunood doon, tumutok na lang kayo sa mga taga-supporters po ng katotohanan, lalo na sinusuportahan ho natin ng Duterte dahil totoo po talaga sila, di ba? Wala hong halong pandaraya yun. Sa kabila daw di umano, may mga ilan daw dyan bayad, sabi nila. Tas panonoorin nyo pa. So parang parang nadadagdagan ho sila, no? Dito sa atin, purong natural, walang halong chemical. Ha? Kaya, papindot ho ng like. Maraming salamat. Tuloy tayo. Ito ang paghihiganti ng mga Pilipino. Dito sila gaganti. Dito binubuhos ng Pilipino yung sama ng loob nila sa inyo. Yung galit nila. Ha? Diyan nila binabato. Diyan nila sinasabog. Hindi po grave threat yan, ha? Huwag po kayong tanga. Hindi po grave threat yan. Kasi po, yung mga congressman natin nagtanga-tangahan eh. Alam naman nilang hindi nananakot, hindi po grave threat yung sinasabi ni BP Sara. Pero pinalaki nila ng pinalaki para lang maisama. Pero ang nangyari, mataas pa rin ang ratings ni BP Sara. Okay? Tingnan nyo po. Dito po, gumaganti ang mga Pilipino. Ang trust rating ni Bongbong Marcos bumaba. From March, 35%. Ngayong Grabe, June, 34%. 34%. Hindi po kung may sabi niyan SWS. Oo. Saan ka nakakita ng presidente mataas nang pumasok ang rating? Nung umalis, mataas pa rin. Yes. Only in FPRRD. Diba? 81%, diba? Dito ang isay na nag-negative pa. Paano na lang yan? Ilan na lang yan? Diba negative 26 na yung pinakahuli? Nung negative 3 nga medyo nakakaya na Hanggang sa umabot ng negative 15, sobra nang, para ka nang sinubsob nun, diba? Tapos ngayon, 26, negative. Ewan ko ngayon kung ilan na. Makalipas ang 4 na taon, mataas pa rin. PRRD lang. Karamihan ng presidente, pagka panalo, mataas ang trust rating, lalabas, bagsak. Pero iba tong bagsak mo, Bongbong Marcos. Negative. Bagsak na bagsak. Tingnan mo si Sara. 57%. Ang layo. SWS yan. Sa katunayan, ito nga mataas ka pa Kasi 34. Yung iba nga negative. Negative. Pero pag titingnan po natin, sa ibang survey, negative na siya. Sino ba yung sinisiraan ng sinisiraan? Si BP Sara. Di ba? Tingnan nyo, the more na sinisiraan nila si BP Sara, lalo pong miniyayakap ng taong bayan. Galing, Huwag niyong sabihin, Coach Oli, nung June yan July ngayon. Ginawa yung survey nung June. Ngayon natural. Nitong July, wala pa Hintayin na natin yan. Ilang lumabas yung resulta. Miski na po. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Yes. Hindi po lingid sa inyong lahat yan. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Uy, siya nga pala, may nakita ako dito. Tatay Digong is coming. Wow. Grabe Sinabi na rin niya ni Sir Baste o si Sir Pulong na hindi na raw siya pupunta dyan sa The Hague kasi uuwi na daw yung kanyang tatay. Pero para sa akin sana sa Japan muna, kasi dito baka pag-initan ng pag-initan
Pwera na lang kung talagang harangan ng taong bayan. No? Kasi naalala ko nung dati, sa bahay po ni Tatay Digong, talagang ang daming mga taga-suporta, nandoon lang eh, no? Hanggang ngayon, sinong lumalabas na sira? Si Bongbong Marcos. Ako, dito po natin pag-usapan na sasampahan na daw ng kaso ito si Martin Romualdez ng Ombudsman. Pero, di ba ang tagal na nating narinig yan? Pero ngayon daw sabi mismo, hinog na yan. Hindi man lang na-hearing eh, no? Usapan po natin. I mean public, no? Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Abril. Nauna pang makulong ano ba to? Estrada. Tapos huling-huli nito si Marcoleta, di ba? Tapos si Senator Bato, pinag-iinitan po nila. Malamang isusunod daw nila si Bongo. Ito, Abril pa, hanggang ngayon, malaya pa rin. Baka nga nakatakas na eh. Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa rin makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming nagbabalak makalabas. Pag nakalabas yan, wala na. Parang saldi ko na lang yan. Maganda nga siguro na makalabas, ano? Tapos ituro niya si BBM. Sumiyak pa ako. No? Magturo-turo din siya, no? Para lasog-lasog gustong mangyayari. i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agents. Teka muna, paputol natin dyan ha. Ang tagal nyo nang tinatrabaho yan. Oo. Totoy, attorney, sana naman, totoo na yan. Paano naman kasi, nandun na yung 18 Marines, nagsasalita na sila. Ang gaganda ng mga ebidensyang ipinapakita nila. Sabi nga ni BP Sara, di ba, paulit-ulit po tayo dyan. Kung seryoso si BBM, matagal nang tapos yan. Andyan yung mga, di ba, nandiyan yung nandiyan yung 18 Marines. Ayaw nilang tangkilikin ng 18 Marines kasi nga, ang daming binabanggit na pangalan. Kasi alam nyo, ang dating talaga sa taong bayan, talagang ginagawa nyong tanga. Ang dating sa taong bayan, scammer kayo. Kasi isipin ninyo, ito yung matinding tanong ng taong bayan eh. Wala pang nakukulong na mastermind. Kung tutuusin, hindi pa nga February yan eh. Sabi pa nga nun, may bago daw magpasko o magpapasko sa kulungan daw eh. Ginawan pa ng kulungan si idol ko si Kap lang nakulong. Di ba sino ba to? Si Bautista ba yun? Ano yung pangalan nun? Sino ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Bong Revilla, Bautista pala. Oo, ikinulong nga si Rimulya. Kinulong nga si Marcoleta. Kinulong nga si Jinggoy. Kinulong nga si Defensor. Pero ang tanong doon, may connection ba yan sa flood control? Wala. Scandal. Ang tanong, may connection ba yan sa ghost projects? Wala. Kasi pag tiningnan ninyo, hindi po tayo naguhusga kung sila ay tama or mali. Pero alam ko, wala po silang kasalanan. Pero wag na natin puntahan yun. Wag ko munang pag-usapan yun. Baka sasabihin nyo, bias ka, Coach Oli. Hindi po. Kasi kahit po sasabihin natin, yun ay may katotohanan, kakapiranggot po yun. Sa laki po, trillion po ang nawawala. O ako, billion lang ang alam ko na naririnig ko. Trillion pala ang nawawala. Ng teteng yan. Tapos gusto mo yung plunder lang ni Marcoleta ang asikasuhin mo. Hindi mo ganon. Impeachment ang inaasikaso ninyo. Inuubos nyo ang oras doon lang sa impeachment na ang gastos-gastos din pala niya. Tapos ito pala, trillion ang nawawala. Ayaw nyo pag-usapan. Grabe, ang laki ng pera, no? Isipin nyo na lang, mayayaman na sila, malalaki na yung pera nila, pero nagnanakaw pa rin. Sa flood control scandal. Kahit sino doon sa mga nakakulong, napaka-imposible po na sila ay mastermind. Napaka-imposible po na sila dapat ang pinag-iinitan. Kasi ginagawa nilang syunga-syunga ang taong bayan. Ito, pag pinakulong natin to, baka manahimik na sila. Ay, ayaw pa rin nilang manahimik. Ikulong naman natin si ganito. Ay, ayaw pa rin. Ikulong natin si ganito. Ay, mag-diversion tayo. Gawin natin impeachment. Pero wala. Maingay pa rin ang taong bayan. Dito pa lang sa administrasyon ng BBM, napakadami pong nagrarally.
Sa isang buwan, swerte na lang kung walang rally, di ba? Laging may nagrarally, laging may maingay. Sinusuka na nila si BBM. Hindi pa ba doon sa trust rating? Wasak na yung ratings na yon. Negative na. Wala nang may gusto sa kanya. Kung may gusto lang sa kanya, yun yung mga mahihinang umintindi. No? Real talk lang, no? Sorry. Yun nga, hindi mawawala yung pagkamangmang mo. Siguro kaya ka lang naniniwala kay BBM kasi nga nanonood ka sa mga biased media. Ganon. Wala tayong oras mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, kung trip nyo pa rin na may kasamang reaction video, katulad ng mga ganito, huwag nyo po kakalimutan mag-like at mag-subscribe po sa atin. Kahit na nagugurgor na o mahina ang views, hindi po tayo titigil sa pagsasabi ng ating saloobin patungkol po. Lalaban po tayo para sa Pilipinas. Nandiyan po ang aking GCash. Kung trip nyo po na medyo may mga piso barya-barya ho kayo dyan, makakatulong po sa ating yan. At least hindi tayo bayad ng mga taga-kabila. Baka naman pasuwan din tayo ng plunder kasi donation, ano? Sige na, maraming salamat po sa inyong panonood.